Hello everyone! Welcome sa ating self-healing series. Today ako ay kakain pa lang ng aking lunch at nagluto ako ng sinigang na baka. Yes, you heard it right. Sinigang na baka. Masarap, di ba? And ang ginamit ko dyan na pampaasim ay yung sampalok na bunga. Papakuluan mo lang yan, tapos habang kumukulo, pwede mo siyang i-press para lumabas lalo yung katas or gumamit ng strainer. And then kapag na-press mo na siya at humalo na yung katas niya doon sa pagpapakulo or yung pinagpapakuluan niya, pwede mo na siyang isalin doon sa niluluto mo na sinigang. Ayun, ganun ang pampaasim. Pwede mo rin siyang lagyan ng kalamansi, additional na flavor yon. Ayan. So, kung makikita nyo sa background ko, doon sa mga medyo matagal na nakasubaybay sa akin, if you notice, yan na lang ang laman ng aming kusina. Nawala na yung lalagyanan ng adult milk at yung lalagyanan ng powdered milk sa aming mga anak na teenagers. Nawala na rin yung oats. So, isa yon sa mga tinanggal na namin dito sa bahay. Okay. Pero hindi yan ang topic ko for today. Ang topic ko talaga ay etong baka. Okay. So, etong niluto ko na sinigang na baka, gumamit ako dyan ng local beef. Yes. And itatakal ko na rin yung mga beef, yung mga meat na kinakain ko when after being educated by Dr. Hash Wellness Center. So, I'm no longer eating chicken, which is my favorite, and eggs for the next 2 years. Pero, if ever nakakain man ako, paminsan, I can eat a native chicken. And yung eggs, native eggs, which is, moving forward, yun na rin ang kakainin ng aming pamilya. Naghahanap lang ako ng supplier ng native chicken and native egg so that our family can still enjoy eating chicken. When it comes to pork, no more pork na because of course, alam naman natin ang dangers ng pagkain ng pork. Siyempre, merong mga bacteria or some things na hindi natatanggal even if lutuin ang pork. So, that will leave us to eating fish and yung beef, yung normally na kinakain namin. Now, when it comes to beef, we should make sure that we're buying local beef. It's because, of course, if it's local, we can, trust naman that yung beef na yon ay walang preservatives, walang chemicals na hinalo. Siyempre, hindi naman siya kailangan ipadala pa sa ibang lugar. Dito lang naman. At the same time, wala na tong mga added hormones kasi hindi naman ito pang import. Okay? And yon, mas safe kainin, mas safe para sa akin or sa amin or sa atin. At the same time, nakukuha yung nutrients or yung protein na kinakailangan. And then, yung kambing. Last time kumain ako ng kalderetang kambing. First time ko magluto nun, alam ko pa kung paano magluto. By the way, shout out doon sa mga tumulong sa akin para sabihin sa akin kung paano lutuin yung kambing na matatanggal yung kanyang lansa or yung kanyang anggo. Yon. So, naging successful naman ang pagluto ng kalderetang kambing. And yon, isa sa mga recommended meat to eat ay kambing nga. Because it's safer, it's cleaner, it's going to provide the nutrients that I need when it comes to protein. And yon, makakasigurado tayo lalo na sa kambing na wala itong mga added hormones or yung mga kinakain mismo ng kambing, wala itong mga pesticides from the plants na kanyang kakainin. Ang kambing kasi, if I'm not mistaken, mapili sila pagdating sa kinakain nila. So, sila mismo ina-avoid nila kapag yung plants or grass ay na-sprayan na ng pesticides. Comes to fish, kailangan yung mga isda na galing sa dagat. So, iwas na talaga kami sa bangus and tilapia at yung mga isda na nire-raise
sa tabang or yung mga farm fishes. At the same time, kapag pumipili ng isda na safe sa atin, kung we would like to avoid yung mga dangerous fish, piliin natin yung mga fish na maliit or hindi mas lalaki sa ating arms. So, yun. I hope nakatulong ito. Until my next video. Bye!